Nanindigan ang Iran na hindi nito muling bubuksan ang Strait of Hormuz habang nananatili ang naval blockade ng Estados Unidos na anila ay paglabag sa tigil putukan. Ayon kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, walang saysay ang ceasefire kung patuloy na haharangan ng US ang mga daungan ng Iran. Dagdag pa ng Tehran, ang patuloy na blockade ay naglalagay sa global economy sa panganib. Naglabas naman ng video ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng video kung saan makikita ang kanilang pagsamsam sa dalawang barko na itinuturing itong lumabag sa mga patakaran nila sa Strait of Hormuz. Kinilala ang mga ito bilang MSC Francesca at Epaminondas na ipinahinto at dinala sa Iranian shore para sa inspeksyon. Iniulat din ng mga maritime monitor na may ilang sasakyang dagat na pinaputukan ng Iranian gunboats sa nasabing rehiyon. Sa kabila nito, nilinaw ng US na hindi nila itinuturing na paglabag sa ceasefire ang pagkuha ng Iran sa mga barko dahil hindi naman ito pag-aari ng US o ng Israel. Samantala, iginit naman ni US President Donald Trump na ang Amerika ang may kontrol sa Strait of Hormuz. Ayon sa kanya, walang barko ang makakapasok o makakalabas sa rehiyon nang walang pahintulot ng US Navy. Kasunod nito, naglabas ng matinding babala si Trump na papuputukan at papatayin ang anumang Iranian boat na maglalagay ng mina sa nasabing karagatan. Inutusan din niya ang pagpapaigting ng operasyon ng mga minesweeper ng US upang linisin ang strait at masiguro ang kaligtasan ng mga sasakyang pandagat. Sa ilalim ng nasabing operasyon, patuloy na ipinapatupad ng United States ang blockade sa mga sasakyang dagat na papasok at lalabas ng mga daungan ng Iran. Ayon sa US military, mahigit 30 sasakyang pandagat na ang pinabalik o pinahinto sa mga nakaraang araw bilang bahagi ng operasyon. Kasabay nito, kinumpirma ng Pentagon na sinakyan at sinamsam ng mga puwersa ng US ang isang tanker na may dalang langis mula Iran sa Indian Ocean. Layunin ng hakbang na hadlangan ang iligal na pag-export ng langis ng Iran sa kabila ng mga ipinataw na sanctions.